Two ICC judge tumakas na. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Robin Sweet Showbiz. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Robin Sweet Showbiz at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Pinalawak ng administrasyon ni Donald Trump ang mga parusa nito laban sa International Criminal Court na nagtatarget pa ng 2 karagdagang hukom sa kanilang pagkakasangkot sa mga paglilitis na may kaugnayan sa Israeli. Si Judge Goka Lord Kipanids ng Georgia at Erdene Balserin Damin ng Mongolia. Gara ng mga uniforme nila, no? Parang may mga mushroom dito sa gilid. Parang mga, mga tornilyo, parang gano'n. Tingnan yung mga katunay, oh. Alam mo, mga tornilyo. Ay pinarusahan para sa inilarawan ng mga opisyal ng US bilang kanilang direktang papel sa mga pagsisikap ng ICC na imbestigahan at usigin ang mga mamamayang Israeli nang walang pahintulot ng Israel, kabilang ang kanilang mga boto sa isang desisyon noong December 15 na tumanggi sa apela ng Israel. At sa kanilang pagdagdag, 2 hukom pa. Tila lalo ngayon napipilayan na ang International Criminal Court. US sanction to Parang ICC. nangyayari ngayon, hindi na panahon ng ICC, no? Parang nagigiba sila ngayon unti-unti. Judges. Types of sanctions explained. 1. Financial sanctions. Bank accounts and assets. Asset freeze. Any assets or funds the sanctioned ICC official holds in the US are frozen. Assets passing through the US financial system, including dollar-based transactions, are blocked. Visa sanctions, travel ban, visa denial. Sanctioned ICC officials cannot get any US visa, tourist, work, diplomatic, transit. Visa revocation. Existing US visas can be revoked immediately without hearing or due process. No transit rule. Officials cannot transit through the US. Business and professional restrictions. US citizens and companies are prohibited from doing business with sanctioned ICC officials. Providing services, consulting or payments. This affects legal consulting, academic work, speaking engagements, and publishing involving US-based entities. Financial spillover effects. Family members may not be individually sanctioned but face indirect impacts. Joint bank accounts can be frozen. Shared financial assets can be restricted. Household finances may be severely affected. This creates personal pressure. Kung nakikita nyo, hindi ako masyado nagsasalita dito kay Robin Sweet Showbiz. Siyempre, mas gusto ko, naiintindihan talaga natin na talagang ito yung mga sinasabing mga detalye ni Robin Sweet Showbiz, ito ang pinaka-importante. Baka mamaya isipin nyo mga katunay. Kasi English kasi, hindi yan naintindihan ni BT. Kasi lagi sinasabi ganun. Lagi ko sinasabi, English kasi huwag muna tayo pumasok pang English. Then, intindihan naman natin yan. Kaya pakinggan muna natin. Beyond the targeted individual. Impact on family members. Visa restrictions extend to immediate family members, spouse, children. Family members may be denied US visas, have existing visas revoked, blocked from travel for education, medical care, or personal reasons. Indirect global impact. Banks outside the US often comply due to reliance on US correspondent banks, fear of secondary sanctions. Sanctioned ICC officials may lose access to international banking, have accounts suspended or closed, face difficulty paying mortgage, school fees, or daily expenses. Banking restrictions summary. U.S. banks and financial institutions are prohibited from holding accounts of sanctioned ICC officials, processing payments for them, providing loans, credit cards, or financial services. Overall implications. The sanctions are comprehensive.
targeting not only the ICC judges but also their families and financial networks. The sanctions extend beyond direct financial restrictions to professional and personal life impact. The US uses its financial system dominance to enforce these sanctions globally, affecting international banking relations. Samantala yung ating mga OFW sa Italy, abay, Hindi, sa totoo lang, no, para kasing ang nangyari dyan sa ICC ngayon, parang napasukan sila ng sumpa. Hindi, di ba? Kita nyo naman kasi nangyayari sa mga bumabangga sa mga Duterte, no. Kita nyo mga nangyari sa kanila. Yung mga, di ba, senador ng mga eleksyon, ng alyansa, hindi ganong nanalo. Di ba? Hindi ganong nanalo. Hindi sila nanalo. Kasi inaasahan nila, straight kala nila straight sila mananalo. Kaso nga lang, si Lito Lapid lang ata nakapasok. Si Pia Cayetano, di ba? Tapos ito pa. Oh, nagkaroon ng anomaly sa flood control project. Mantakin mo. Hindi na dapat malalaman. Kaso, tadhana na talaga ang nagbigay. Oh, parang nagkaabot-abot sila ng malas. Tsaka kung ano-ano. Maraming nangyayaring kamalasan ngayon. Oh, tapos ngayon yung ICC nahawa pa. Hindi ko naman sinasabi na parang no, may kalakip na malas ang yung mga Duterte, hindi ganoon. Yung sinasabi ko kapag mali ang naging proseso nyo sa bawat hakbang na ginawa ninyo, babalik ang karma. Yun. 'Di ba? Kita niyo yung mga Duterte, 'di ba? Hindi sila gumagawa ng kahit na Hindi sila kumikilos ng masyado na mga 'di ba? Pero kita nyo naman, halos ang tadhana pumapabor sa kanila. Kita nyo nangyayari ngayon sa ICC. Kasi di ba, bibigat din ang binabangga ng ICC ngayon. dumadaing na kay Atty. Rowena Guanzon. May pag-asa pa daw ba ang Pilipinas sa pamumuno ni BBM? Panoorin natin ang buong video. No. Tinanong talaga ako ng mga OFW sa Italy. Sabi ni attorney, may pag-asa pa ba? Ay, kasi pinapaaral pa namin mga anak namin. Yeah. Sakit sa loob ko bang sabi na, alam nyo, kung may trabaho lang di kayo makita para sa mga kamag-anak nyo, kunin nyo na sila. Kasi wala na pong trabaho. Wala nang trabaho. Yung 2.4 million na yan, do you think in 3 years, may erase yan? Wala yan. Ngayon, wala silang infrastructure, kaya walang pera. Wala. Yung household expenses ngayon, sinasabi ng mga economists, ay nakatalaga drastically. Yun ang masakit, no? Yun ang masakit sa, sa sinabi ni Atty. Guanzon na real talk din naman na parang sa panahon ngayon talaga walang nangyayari. Diba? Kumbaga, ikaw gastos ka ng gastos, nagpapaaral ka. Tapos ganito naman lang nangyayari. Siguro kunin mo na lang, diyan mo na lang pag-aralin sa ibang bansa. Diba? Mas maganda pa. Oh. Kasi kung tutuusin, kung ito magtutuloy-tuloy pa, sinasabi kasi nila, ang ganda ng nagiging pamumuno. Hindi ko na minamalit yung pamumuno ngayon, pero ako parang, hindi kasi ako nasasatisfied. Siguro may mga kanya-kanya tayong opinion . Kung sinasabi nila na, kontento sila sa pamumuno, na umuunlad, ganito, sa kanila yun. Kasi kami, ako, hindi yun ang nakikita ko, hindi yun ang nararamdaman ko . Diba? Kasi parang kung ihahambing ko siya, sa pamumuno ni PRRD ng presidente si PRRD, napakalayo. No? Sa bigas na bigas pa lang, ang layo na . Sa mga paninda pa lang, ang layo na . Kaya, di ba? Doon pa lang sa mga simpleng bagay mo ikukumpara. Kaya parang ang hirap umasenso ngayong mga panahon na to. Oo, kailangan nga. Kumikita ka ata ng 100,000 kada isang buwan . Para masabi mong patag ang buhay mo . Oo. Hindi nakakagastos ang gobyerno dahil ini-stop. Di ba nung nagreklamo na tayo sa pangnanakaw nila, stop na mga project? Kahit na nagnanakaw yung mga congressman doon at DPWH, may construction workers doon na kumikita. Di ba? O ngayon wala. Stop. Di ba? Kaya yan ang nangyari sa atin itong Paskong ito. Kaya mga Lods, gustong gusto ko talaga yung banat ni Atty. Guanzon. Kasi realidad lang ang sinasabi niya . Yes. Hindi katulad pag palagi tayo makikinig kay Auntie Claire.
No, na puro katang isip ang mga pinagsasasabi. Lagi naman kasi sinasabi ni Auntie Claire, nagkakaroon ng proseso. Huwag kayo maniwala sa mga ganyan. Kasi hindi naman nararamdaman kasi ni Auntie Claire. Hindi naman siya pumupunta sa ibaba eh. Bakit hindi niya subukan pumunta doon sa laylayan, doon sa ilalim, para malaman niya talaga, tapos sabihin niya yung sinasabi niya. Di ba? Kasi kung nandudun lang siya sa Malacanang, kasama niya yung mga kilalang tao, mga nasa middle class, yun na yun. Hindi niya mararamdaman yun. Doon siya pumunta sa pinakababa. Hindi sa impyerno Doon sa may bandang baba lang. Diba? Para maramdaman niya kung ano yung nagiging hinaing ng tao, kung ano yung kailangan ng tao. Kung talagang yung sinasabi niya ay tumatama ba? Diba? Kasi baka sinasabi niya lang na, lagi niya sinasabi, nagsisinungaling yung iba, na ganto-ganto, hindi naman totoo yung mga sinasabi niya, umuunlad naman tayo, 500 Noche Buena nga, kashe. Doon ka pumunta sa ibaba para malaman mo. Hindi realidad ang pinagsasasabi ni Auntie Claire. Pero kung makikinig ka talaga sa mga nagsasabi ng totoo, lalo na si Atty. Guanzon, of course, alam na alam niya ang nangyayari sa bansa natin. And imagine yung mga lods. Tsaka kita mo naman si Atty. Guanzon, talagang nag-survey yan sa baba. Inalam niya talaga. 2.4 million Filipinos ang walang trabaho. Grabe. Kasi wala stop lahat ng projects. Wala din namang build projects. Kaya kaya na nakakainis Kumbaga, ang daming nawawala ng trabaho ngayon o ang daming hindi tumataas ang sweldo ngayon, pero ang bilihin tumataas. 'Di ba? Kumbaga parang iisipin mo paano ka makakasurvive. Talagang diskarte na lang talaga paiiralin mo ngayon Siyempre ang Pilipino hindi nauubusan ng diskarte yan. Kung gusto mo may paraan. Kasi kung ikaw hindi ka didiskarte, hihintayin mo lang malaglag yung bunga ng bayabas sa bunganga mo, walang mangyayari. Diba? Mas maganda kung kumilos ka na lang din. Kaya ngayon ang nangyayari, ganun Parang napakahirap ng sitwasyon. Wala din namang mga big ticket projects ang Marcos administration. Wala Kaya nga talaga. yung 500 Noche Buena na yan, napakalaking kasinungalingan yan. Diba? Yeah. Putak ng putak itong padre na to. Sabi niya, Pare, kung walang tinatago si Sara Duterte, humarap siya. Walang politika dito. Bilang pare ng simbahan. kita mo, dinamay niya pa yung simbahan. Ako sa totoo lang, Ako malaking respeto ko sa mga pare. Pero bilang sa mga pare ang nire-respeto ko yung karapat-dapat. Kasi ang gusto ko sa isang pare, yung hindi na pumapasok diyan sa politika. Hindi niya na pinanghihimasukan. 'Di ba? Hindi na ganun yan Kasi meron akong sinalihan na samahan Hindi ko na babanggitin kung ano 'yun. Kasama ako doon, kasapi ako ron. Pero umalis ako kasi yung pinaka may hawak nung samahan na 'yun, kumandidatong presidente. So, nawalan ako ng gana. Kaya umalis ako. Kasi, parang itong relihiyon ng Diyos, ng Panginoong Jesucristo, ayoko hinahaluan ng politika. Kasi iba ang politika sa relihiyon. Tignan nyo ang diba? Ang iglesia, tignan nyo yung ibang relihiyon. Hindi nakikiano sa politika. Kung nakita man natin silang nagrarally, hindi dahil yun sa politika Nakikita natin dahil nararamdaman na rin nila yung paghihirap ng mga tao. Yun. Pero itong paring to, nakakanaka na siya kay Sara Duterte, tapos sabi niya bilang pari ng simbahan, kung hindi natatakot si BP Sara, humarap siya. Ilang beses na nga humarap si BP Sara Binababa niya pa nga yung mga yan Kita mo nga humarap si BP Sara, bumaba ng Kongreso, teritoryo nila yon. Humarap si BP Sara sa Senado, paulit-ulit na nga. Nakakasawa din kasi. Harap ng harap si BP Sara, pero ang tanong sa kanya pare-pareho lang. Yung tipong pinatunayan na nga ng COA, halimbawa, pinatunayan na nga ng COA Sinagot na nga ng COA, bakit kailangan pati ako sumagot pa? Makulit din pala yung tumbong ng pari na to. Pasensya na, Father. Diba? Mali ka na dyan Wrong move ka na.
Bakit nagtatago ba si VP Inday? At saan Nagtatago. siya harap? Sa'yo? Sino ka? Diyos ka? Pagdating sa financial, Tsaka itong paring to, huwag mong gagamitin ng simbahan. Oh, itong pare atang to, gusto tumakbo ng barangay chairman eh. Oh. di ba? Pagdating sa pag-o-audit, sa COA, siya haharap. Ha? Yes. Sa tamang institusyon siya haharap. Oo. Kung may problema man sa paggasta ng pera, sa paggasta ng pondo, Oo. hindi sa'yo. Oo. Kailanman, hindi naman nagtatago si VP Inday eh. Hindi, baka dating kowa yan si Father. Tinatakbuhan ba niya? Hindi. Andyan si VP Inday. Walang politika dito. Bilang isang pari, proud ka pa na pari ka? Kaya alam niyo mga Lods, kaya maraming kumakalas na mga Katoliko eh. Kasi Ayun, dahil yung pa yung sinasabi ko. Kaya talaga maraming kumakalas na Katoliko. Nagko-convert sa iba. Diba kasi nga may mga ganitong klaseng pare. Alam nyo, sugo kayo ng Diyos. Kumbaga parang kayo yung tagakalat ng balita na tungkol sa Biblia, tungkol sa Diyos, para ang mga tao ay imulat sa kaalaman tungkol sa naging istorya nung panahon ni Jesus, sa mga 'di ba? Hindi sa politika. Tapos sasabihin mo, walang politika dito bilang pari ng simbahan. Naku. Para kang pare, tapos habang nag-aano ka, nagmumura ka. Diba? Parang ganun lang yan eh. Oo. di ba dahil sa mga paring tanga, talagang magpapalusot ka pa, Recto. Basahin natin mga Lods. Recto, ipinagtanggol 60 billion PhilHealth transfer. Sabi niya, politically wrong, pero economically correct. Grabe, no? Para mailusot nyo lang talaga eh, no? Simpleng lohika lang, Ralph Recto. Bakit nyo gagalawin ang pondo na dapat sana sa health, no? Sa PhilHealth. Yes, hindi dapat nila pinapakailaman At para yun. sana sa mga kababayan natin na matulungan sila. Lalo na yung mga kababayan nating nahihirapang magbayad, Tama. no? Sa ospital. Tama. Bakit nyo gagalawin at gagamitin sa ibang bagay? Hindi naman dapat talaga ginagalaw ang pera ng PhilHealth. Dapat nandiyadyaan lang yan. Kung kinakailangan na palakihin pa, mas palakihin. Dahil tama din naman si Mr. Si Mr. Chinito Tisoy pala. Ito, nagbago na yung pangalan. Na hindi naman lahat ng mga tao may kakayahang magbayad. 'Di ba? Sa ospital. Oo. Hindi nila dapat pinapakailaman yan. Tapos ima-mindset mo pa kami na tama ang ginawa nyo? Nako. Sa susunod baka na naman daanin kayo ni Recto kay Ate V. Sabi, asawa kasi ni Ate V yan, kaya iboboto namin. Hoy, gumising naman kayo. Nako. Huwag naman kayo masyadong magpapaniwala sa mga taong popular. Parang pamumuliti ka lang ang pagre-react ng mga Pilipino dyan sa pagkuha nyo ng pondo sa PhilHealth. Grabe talaga ito sila mga Lods, no? Talagang pag may pera, minamanipula talaga nila. Mula sa 8 ICC judge na naparusahan na ng US, may 2 pang napadagdag. Sino pa kaya ang dadagdag sa mga susunod na araw? And I'm sure, hirap na ngayon ang ICC. Ano ang inyong opinion? Ayun, natating nato kaya ng video na nagbula kay Robin Sweet Showbiz at syempre natunghayan natin ang boses na yun at ang video na yun, binigyan lang din natin ng reaksyon na nagbula kay Chinito Tisoy. Kaya mga katunay, ano masasabi niyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.